Isang mapagpalang umaga sa lahat mga idol. Nais ko lang ipakita sa inyo ang mga legend. No, legend na talaga itong mga gamit na to. Ito yung mga gawa ng sinaunang mga antingero. Babanggitin ko yung mga pangalan at nawa ay pumayapa nawa ang kanilang mga kaluluwa sapagkat sila ay mga wala na. So ito ay mga alaala na lang na naipagkalob sa akin at naingatan ko. Nakakalungkot man isipin, pero sa isang banda ay masaya sa ating kalooban at tayo ay napagkaloban ng mga ganito. So, dito muna tayo sa isa na to. Ito ay tinatawag na habak na buto ng sawa. Ito ay nanggaling kay Dudong Mutya. Kung kilala po ninyo at naalala nyo na binablog ko noon si Dudong Mutya, siya po ay wala na rin. Matagal-tagal na rin na wala na si Dudong Mutya. So isa sa mga alaala sa akin ni Dudong Mutya na naipagkalob sa akin yan ng kami ay personal na magkita sa Laguna. So yun, nasaan ka man, Tatay Dudong Mutya ay nawa ay magkasakasama kayo ng mga nawalang antingero, yung mga namayapa na. So yan ay galing kay Dudong Mutya at ilang taon na rin na iniingatan ko yan. Speaking of Dudong Encantadores ng Manbanahaw, ang huling hibla ng kanyang kasa. So ito na po yung kahuli-huli ang kasa ni Tatay Dudong na hindi ko na talaga pinapakawalan. Talagang nandito na sa akin. Ito ay kanyang mga sulat at mga salitang kanyang iniingatan. Kumukurap-kurap yung ilaw. Lo, yan na naman. Pasensya na kung nabanggit ang inyong mga pangalan. So, ito ay Dudong Encantadores ng Manbanahaw. Gawa ni Tatay Dudong. Nung kamakailan lamang ay namayapa na si Tatay Dudong Encantadores. So, isa sa mga matatanda na legend na nag-alay, nag-ambag sa espiritual, nangaral, nagturo. Isa sa mga hinahangaan ko na mga antingero na wala man sila ngayon, pero ang kanilang mga alaala ay nandito pa sa atin. Isang mga mapagmahal na mga matatanda na talagang nagturo ng tama na hindi ka lalagpas sa iyong aral. So, yun, napakaganda nito mga idol at napakainam. Hindi ko po ito ipinagbibili sa mga nagtatanong. Ito po ay galing kay Dudong Encantadores ng Manbanahaw na namayapa lang kailan lang. Then, Dudong Mutya pa rin. Ito may-ari na nito. Isang member ko ang may-ari nito. Hanggang sa loob, meron yan mga orasyon. Ayan, nakikita naman natin, nakaukit dyan yung mga orasyon. Sa buong paligid nitong harap at likod dyan mga idol. Talagang merong mga yan, talagang merong mga salita, mga orasyon. At ito ay subok na tested na to. Ilan na ang kernel at balita ko may general pa nga na gustong kumuha sa kanya nito Pero hindi sa kanya napunta, sa akin napunta. Ngunit talagang inungutan, talagang inano ng ating member, talagang hindi niya tinigilan hanggang hindi niya makuha sa akin. Sad to say, hindi na po akong nagmamay-ari nito. Wala na po sa akin. Pero patuloy pa rin siyang nandito sa akin at ito ay nakatabi. At balang araw, uuwi yon galing ibang bansa at kukunin na niya to. O siya na mag-iingat niyan ng gamit ni Tatay Dudong Encantadores. So yan, dalawa yung kanyang gamit na naririto. Ito, mga alaala na lamang yan. Isa sa mga matatanda na gamit. Yung mga salita nito, yung tinatawag nating salitang hindi tamad. Ito ay mga sulat kamay mga idol, yung mga nasa loob nito. No? Sulat kamay yung mga nasa loob niyan. At may mga mutsari na mga kasama. Ito naman ay gawa ni Tatay Kiko. Yung original po na tinatawag na Inkantong tawag dito, Ermitanyong Banahaw. So si Tatay Kiko. Mga legend talaga yon mga idol. Kung hindi nyo na inabot, siguro maririnig ninyo yung ibang mga salita na nagmumula sa kanila. No? Kwento na lang. Kasi wala na rin si Tatay Kiko.
Mga matagal na panahon na rin na wala din iyon sa larangan. At yung kahuli-hulihan, ito po yung itinuring ko talaga na aking maestra o naggabay at nagturo sa akin. Bukod dito kay Tatay Dudong Encantadores, ito naman, kung makikita ninyo, ito yung pinakamatagal na gamit ko na. At makikita nyo na talagang kung sino ang nagkasa nito. Ayan, sa mga pamilyar, tignan nyo kung gaano kaliit pa lang ang bewang ko niyan. Yan po ay yung tinatawag ako na si Santo Ninyong Gala o Ninyong Gala ng Matbanahaw nung napakaliit ko pa nun. Ako yung naglalayas-layas pa, pupuntang Matbanahaw. Halos isang dangkal lang yung bewang ko, mga idol. Oh. Tignan ninyo kung gaano ka tagal na panahon na nasa akin itong gamit na to. At kung ako'y inyong tatanungin, nagsawa na ito, katetesting, kapuputok ng mga nagtesting ng mga gamit na to. Mahilig kasi ako noon nung ako ay maliit pa, na napakakulit, napakagala, kung saan may testingan nandun ako. Lagi ko siyang isinasabit at tinetesting itong gamit na to. May mga ibang antingero na rin na pumutok dito at bilib talaga sila dito sa gamit ni Nanay Herminia na to. No, si Nanay Hermi, nawa ay payapa na rin ang iyo pong kaluluwa dyan sa iyong kinalalagyan. So, isang manggagamot na antingera na kilala sa pagiging ilaga at naging haring bakal. So, siya po ay blessor ng haring bakal at mas kilala sa pagiging ilaga. Ayan, yan yung mga history ng mga gamit natin na iniingatan na talagang hindi ko nabibitawan. So, talagang kita nyo yung langaw, paano-ano na dito, paikot-ikot na dito. So, ayan. Kasi mga patay na talaga ang mga may-ari niyan, ng mga gamit na yan. At yan ay halos na ipamana na sa atin. Walang hininging kapalit, walang hininging anuman, dahil lang sa kanilang pagtitiwala. Ito, mga idol, ang lagi kong suot noon. At siguro, pwede kong ibaguhin itong at magdadagdag ako ng ilang mga salita kasi bitin na sa bewang ko to, mga lods, hindi na to kasya. Kita nyo naman, napakaliit na. Nung ganyan kaliit yung bewang ko, ibig sabihin maliit na bata pa lang ako, may mga suot-suot na ako niyan. May tungkod din siya rito. May tungkod din si Nanay Herminia na naipagkalob sa akin na talagang iniingatan ko rin. May baging na nakapalibot na kinain na ng kahoy yung baging. So nandito sa atin yung isa sa mga gamit niya na tungkod. So yun lang. Naipakita ko lang sa inyo upang sariwain yung mga nakaraan at irespeto natin yung mga antingero na mga nauna sa atin, nakasama man natin o hindi. Sila yung may mga ambag sa industriya ng pag-iespiritual, no, sa larangan ng pag-iespiritual, yung paggawa ng mga habak, ng mga ganitong klase ng Kung wala sila na mga nagsimula, wala tayong pamamarisan o tutularan, no, para na silang format Kung tutuusin, sila na yung mga format at kasama na ng kasaysayan at kultura ng ating panahon. So kaya sa lahat ng mga bago sa espiritual, kung tayo man ay nagsisimula at nag-aaral sa espiritual, maging likas po sa atin yung pagiging mababang loob at pagiging maunawain sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa mga nakararami na gustong mag-aral pa sa loob ng espiritual. Gabayan natin sila hanggang sa sila ay maging maayos at lumago sa pangangalaga natin ng mga nauna sa kanila. Tayo na yung mga susunod na henerasyon, wala na yung mga iba. So meron pang mga mangilan-ngilan nakaraan, wala na rin si Tatay Biroy. Kilalang kilala nyo naman po si Tatay Biroy. So wala na rin. At mga susunod na panahon, may mga mababalitaan tayo ng mga papanaw pa. Ngunit ang kanilang mga alaala at ang kanilang mga salita at mga aral, mga gabay, patnubay, ay mananatili sa atin upang tayo ay hindi lalampas sa ating karunungan. So yun lamang po, mapagpalang umaga, isang magandang paggunita at pag-alaala sa mga pumanaw ng mga antingero na pinagmulan ng ating mga karunungan at ng ating mga pag-aaral. So God bless you more, mga idol.